Good morning po muli sa buhay ng bawat isa. It's another month and another series. And for the title of our series for this month is Walking in Freedom, the Healing and Deliverance. So, in this life, sometimes, lahat tayo, nais natin na maging free, maging malaya ang lahat ng sitwasyon sa buhay ng bawat isa. Lagi nais natin maging malaya sa kahirapan. Yes? Nais natin maging malaya to be free sa kapighatian. Amen? Nais natin maging malaya, let us say in simple word, sa mga utang. Of course! Nais natin maging malaya dyan. And pinakamahalaga sa lahat, nais nating maging malaya sa kasalanan. Amen? And ang kalayaan na yan ay sa Panginoong Jesus lamang natin matatagpuan. Amen? Minsan, ang buhay ng bawat isa, ang alam lang nila ay yung mga hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus. Ang alam lang nila ay pag wala ng buhay, malaya na. In any circumstance, in some circumstances, maybe yes, dahil kung wala ka ng buhay, wala ka ng responsibilities dito sa lupa. Lahat ng mga responsibilities mo, iniwan mo na sa mag-anak mo. Di ba? Pero you will not be free kung wala ang Diyos sa buhay mo. You know why? Yung kaluluwa mo, naghihintay na doon sa walang hanggang hirap, doon sa impyerno. So wala kang kalayaan. Wala kang kalayaan, and sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kalayaan. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Open your heart to God. Accept Jesus in our lives and He will make us free. Amen? So sa mga tao na hindi pa nararanasan ang tunay na kalayaan, panahon na para kilalanin mo ang Panginoong Jesus. Sumampalataya ka sa Kanya. Mararanasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos na nakalaan sa buhay ng bawat isa. Amen? So, our topic for today is impartation. We need the impartation from God to experience, to be healed and delivered. Impartation. Yung iba sa inyo ay medyo hindi pa familiar dito sa word na ito. Pero meron din naman sa inyo na alam na rin naman at narinig na itong word na ito. And our topic for today is for all of us. Amen? So, sa atin na lumaki sa piling ng mga magulang, hindi ba tayong mga anak na lumaki sa magulang, sometimes meron tayong mga pag-uugali na nakukuha sa kanila. Hindi ba? Meron minsan yung pananamit. Yes. Minsan na nagagaya natin yung pananamit ng ating magulang. Or minsan naman ay yung marunong magluto, magaling magluto ang magulang. Hindi ba? Minsan namamana ng anak yan. Sino dito marunong magluto? Magaling magluto. Wow, Pastora KF is the one. Pagluluto tayo. Yes. Ano pa ba? Marami tayong namamana. And sa aking mga anak, and isang anak ko dyan, si PJ, natuto siyang magkumpuni ng sasakyan. Dahil namana niya yan sa aking ama, na nandoon talaga. And even sa buong pamilya, sa aking mga kapatid, nandun talaga yung linya sa pagkumpuni ng sasakyan. And they are successful in it. Amen? So,
may mga pagkakataon na nakukuha natin yung mga traits ng mga magulang. And sometimes, yung kapighatian ng magulang, namamana rin ng anak. And it is a curse. Iyan ay sumpa na kung hindi ka makakakilala sa Panginoong Jesus, ay hindi yan mapuputol at hindi yan matitigil. So, panahon na para sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Dahil hindi mo naiisipin na yung naranasan mong hirap at kapighatian sa magulang mo bilang anak ay danasin mo pa. Huwag na. Sabi nga ni Pastor Jan, dialogue na yan, huwag na. Diba? Huwag na. Tayong mga anak, ibahin natin ang landas na yung kahirapan na naranasan ng ating mga magulang, ibahin mo ang landas mo. God will give you wisdom kung paano mo gagawin ang lahat ng ito. Pero ang mahalaga, naroon na ang Panginoong Jesus ay iyon ay nasa puso mo na. Amen. So tandaan niyo po ito. Everything na ginagawa natin sa mundo na ito, ang Diyos ang nagpahintulot. Amen? Mabuti man o masama, kasi binigyan tayo ng free will ni Lord. Kung masama, it's our choice. Kung mabuti, it's our choice. Pero kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala. Ang ating mga isip ay lutang lang na kung ano ang nasa ating harapan, tatanggapin na lang kasi wala tayong alam. Kaya kailangan natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Amen po ba? So, our topic is likely close in some aspect. The difference is impartation is spiritual. Amen? So what is impartation? Let me just, gusto ko pong maunawaan niyo po lahat na impartation is the doing of the Holy Spirit. Amen? Gusto ko pong maunawaan niyo na kung paano kumilos ang banal na Espiritu sa mga disipulo noong panahon na iyon na kung saan nakasulat sa Biblia and kung paano ang Holy Spirit nakarating now sa ating kapanahunan. Amen? So, basahin nga natin sa Acts 2, 1-4. Lahat meron? Lahat meron? Oh, wow. Sige po, basahin po natin Acts 2, 1-4. The day of the Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. There what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them His ability. Amen. So bago umakyat ang Panginoong Jesus sa langit, ay nangako, sinabi sa kanyang mga disipulo, hintayin niyo ang pangako ng aking Ama, ang pagbaba ng banal na Espiritu. So noong mga panahon na iyan, sila ay nasa isang silid. At sila ay nananalangin, at nang dumating ang banal na Espiritu, noong mga araw na iyon, ano ba ang sabi? There was a sound from heaven like a roaring of the mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Naramdaman nila yung ugong ng hangin. And then what looks like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them, and everyone was filled with the Holy Spirit. Noong napuspos sila ng banal na Espiritu, and they began speaking in other language.
and some is translation in speaking in tongues. Amen? So, nakita nyo at naranasan nyo nung mga panahon na iyon na pagdating ng banal na Espiritu, ang kapuspusan niya sa mga disipulo, nagkaroon sila ng power. Amen? Nagkaroon sila ng lakas na galing sa banal na Espiritu. Amen? Noong pagbasa nyo sa Book of Acts, sa pagpunta nyo sa buhay ni Paul or ni Saul noong mga time na yon, kilala po natin si Saul, who is also Paul, and in Tagalog name Pablo. Amen. So Saul, anong pagkakakilala nyo kay Saul? Siya ay taga-usig ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus at that time. So, imagine natin, pag merong nagtitipon-tipon dyan, may LG na anchored woman. Oh, magre-report, nandyan na si Saul, nandyan na. Merong LG ng women's doon. Puksay natin yun. Patayin natin ng mga tao doon. So, ganun siyang kabagsik. Ganun siyang kalupit sa mga mananampalataya ng Diyos. Amen po ba? And then, one time, nandoon na tinawag siya ng Panginoong Hesus. Saul! Saul! Why are you persecuting me? And sabi ngayon niya, who are you, Lord? Kasi, hindi naman niya kilala ang Panginoong Hesus. Pero ang alam niya ay may Diyos. Amen. Hindi pa nila kinikilala na Diyos ang Panginoong Hesus at that time. Kaya sinabi niya, who are you, Lord? Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, I am Jesus, the one you are persecuting. Amen? And forward tayo, forward. Noong panahon na iyon, ang Panginoong Hesus, nabulag po si Saul. Dito, nabulag po siya, ha? Noong panahon na yon, nangusap ang Diyos sa vision ni Ananias. Iba po itong Ananias na to, doon sa Ananias na nagbenta ng property, ha? Iba po yan. So, si Ananias, nangusap ang Diyos sa kanya. At ang sabi niya, Ananias, pumunta ka sa kalyeng tuwid. Makikita nyo ha, yung mga time na yon may kalyeng tuwid. Ibig sabihin lang noon, ay ituwid nyo na rin ang buhay nyo. Yan ang sinasabi sa kalyeng tuwid. Amen? Kalyeng tuwid. Hanapin mo ang bahay ni Judas. At hanapin mo ang taong galing sa Tarsus na pangalang Saul. And then, nag-object nga si Ananias. At ang sabi niya, ang alam ko po sa taong ito ay malupit sa mga mananampalataya ng Diyos. So, parang nag-a-appeal siya, bakit ako? Bakit ako? Parang ganun, ano? Malupit ito, pinadadala ka ng Panginoong Hesus doon sa taong yon. Pero anong magagawa? Di syempre susunod lang. Susunod lang. So pumunta siya doon. And nandoon na nakita niya ang taong si Saul. And sinabi niya na ang kwento, and doon ay nananalangin si Ananias kay Saul at naglay hands siya kay Saul. At habang nananalangin siya, ay naroon na napuspos ng banal na espiritu si Saul. At siya ay muling nakakita. Amen? So nakikita nyo, impartation took place noong mga panahon na iyon. Amen? Mula doon sa mga disipulo na pinananahanan, na puspos ng banal na espiritu, and up to Ananias, the believer of Jesus,
Perhaps kasama siya doon sa room na napuspos ng banal na espiritu na naglay hands doon sa taong si Saul na persecutor ni Jesus. And nakita nyo kung paano yung power ng Holy Spirit ay binago ang buhay ng taong ito. And that was impartation. Amen. That is impartation. So what is impartation? Let us see. Dito muna tayo sa Romans, yung susunod. Romans 1:11 to 12. Naunawaan niyo po kung paano, nang nangyari na yung puspos ng banal na espiritu ay dumako doon sa taong si Saul, and then si Saul, who is Pablo, who is Paul now, ay siya man din ay napuspos ng banal na espiritu and imparting now a special spiritual gifts. Amen? So basahin po natin ito sa Romans 1:11 to 12. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. That is what we be mutually encouraged by each other's faith. Both yours and mine. Si Paul na noon ay napuspos ng banal na espiritu at ginamit ng Panginoong Jesus sa paglilingkod. Amen? May purpose sa kanya ang Diyos. Kaya noong napuspos siya ng banal na espiritu, ay naroon naman na siya ay mag-i-impart ng spiritual gift to strengthen you. Si Ananias na nag-impart ng Holy Spirit kay Saul, siya naman din ngayon, si Paul, ang gagamitin to impart spiritual gifts. Amen? So nakita nyo at naunawaan nyo what this word means. Impartation means. And today, from the 12 disciples, yung mga disipulo na yon, and how many believers of Christ now na pinananahanan at napuspos ng banal na espiritu? Amen? It's because of impartation. Because of impartation. And next slide. So what is impartation? From the word impart, in Greek word metadidomi, which means to transfer. Kaya nagkaroon ng passing ng Holy Spirit, special gifts, doon sa pinananalangin sa nilalay hands, sa receiver, sa recipient ng Holy Spirit. Amen? Which means to transfer something from one to another. The spiritual transfer that takes place between believers. I want to clarify this and explain further this. The spiritual transfer that takes place between believers. The two believers, the anointed one is laying hands on the recipient and the believer. The spirit of the anointed one is not the one who is being transferred to the recipient. But the Holy Spirit is the one who is moving. The Holy Spirit is the one who is moving. Siya ang source ng spiritual gifts. The Holy Spirit. No one else. Ang anointed person is we are only a vessel or a channel to pass the Spirit to the recipient and the receiver. Naunawaan nyo? Naunawaan nyo? That is the impartation. Amen? Impartation deals with the heart. Tandaan niyo po ito. Impartation deals with the heart. The receiver or recipient should have a surrendered heart to God. Amen.
He must have a humbled heart. He must have a repentant heart. Amen? So, yung mga bagay na yan ay mahalaga in passing the spiritual gifts. Amen? Kailangan ang receiver, nandoon yung open heart. Amen? Nandoon yung surrendered heart to God. Amen? So, hindi magiging successful ang passing pag ganoon po na ang recipient. It depends. The Holy Spirit. Siya naman ang kumikilos dyan. Siya lang naman ang source niyan. So, He is the only one who knows. Amen? But the important thing is, kailangan magkaroon ka ng humble heart. Amen? Amen? So, naunawaan nyo na po ang impartation. Amen? And, what is it that God will impart? What is it that the Holy Spirit will impart to us? Number 1, spiritual gifts. You know what's the spiritual gifts? Amen? The anointing. The anointing is the power that to carry out the ministry. The power, divine wisdom. Divine wisdom, sometimes, ito yung prophetic words. Prophetic words na i-reveal ni Lord sa tao, sa recipient. Amen? Spiritual empowerment. Fresh infilling of the Holy Spirit to help us serve and fulfill the ministry. Nandoon na pinalalakas ka muli ng Holy Spirit. Amen? Itong mga bagay na ito ang may impart sa atin ng Holy Spirit. Excited ka na ba maranasan ito? Amen. Nagmumula na ang puso mo ay sa Panginoon, God will impart to you all of this. Amen? Kung excited ka, later on, let us see. Maranasan ng bawat isa. Ito. Amen? So, naunawaan niyo po. Impartation can be through ministry or from an individual. But it will only came from the Holy Spirit. Amen? Through ministry, corporate prayer. Kung maaalala niyo po, nagkakaroon tayo ng pag-prayer and fasting. Corporate prayer. The impartation will take place. Or from an individual. Yung mga prayers ng individual to yung mga kapatid na ipinapanalangin. Nariyaan na impartation is taking place. Amen? Next slide. Impartation is the way of receiving the anointing. Amen. Impartation will empower the believers. Impartation is different from anointing, ha? Anointing is the power every believer function in a certain gift. Anointing is the power. Amen? The anointed person is set apart. Hallelujah. To do a specific function, a certain gift na kailangan niya to serve others or to serve the church. Amen ba? Basahin natin sa Mark 3:13 to 15. Basahin nga po na lahat. Jesus went up on the mountainside and called to him those who wanted, and they came to him. He appointed 12 that they might be with him, and that he might send them out to preach, and to have authority to drive out demons. Amen. The disciples was with Jesus for 3 years. Amen. In order to equip for leadership ang mga disciples niya.
Jesus not only shared His words and principles to them, but Jesus impart His life to His disciples. Amen? Naroon na yung buhay mismo niya ay inibinahagi niya. Naroon na inimpart niya sa kanyang mga disipulo. And tayo man dito, mayroon tayong inassign sa atin ng mga accountable partner. Right? Accountable partner. Mix yan, mix. Mix. Pero yung mga partner na yan, sometimes, hindi natin accepted. No? May narinig akong ganyan eh. Hindi. May narinig akong ganyan. Hindi ko hindi siya compatible, hindi siya sanay sa taong yon, hindi niya kilala ang taong yon. Pero, ang nilagay sa kanya ay kasama niya ay elders of the church. You know, the elders of the church, kung kayo ay kabataan, you don't complain. You don't complain. Grab the situation. You know why? Because these elders of yours na kasama at ibinigay sa iyo will impart something to you. Will impart something to you. So don't complain. Just accept the will of the Lord. Amen? And ang mahalaga doon, mararagdagan or madadagdagan ang knowledge mo about the Word of God. Amen? And naroon na tuturuan ka at gagabayan ka na mas mailapit ka sa Panginoong Jesus. Amen? So, no complain about your partners, ha? Ha? Anybody? Joke lang. Sige lang. So, let us see. How does impartation take place? So, paano nga ba ginagawa ang impartation na to? Paano? Number 1, deep and intimate prayer. So, mahalaga sa isang mananampalataya na talagang naroon na marunong manalangin at naroon ng kalaliman at may intimate sa pananalangin. Amen? Nandoon ang intimacy. Sino ang nakakatagal ng prayer for 2 hours? Praise God for the life of Pastor. 2 hours. For the longer as it gets, much better. Amen? Kasi nga, there is an impartation going on in praying. Amen? Naroon ang presensya ng Diyos ang nag-i-impart sa iyo. At nararanasan mo ang kanyang presensya. Amen. Nararanasan mo ang glory ni Lord. Amen. So sabi nga dito, the ministry does not begin in the pulpit. It begins in the prayer room. Yes. Hindi kailangan na nandito ka sa harap para mag-start ka na sa ministry mo. Mag-start ka sa panalangin. Amen. Sa quiet time mo, dahil dito magsisimula ang ministry mo. Amen. Iyan ang pagsisimula ng pananampalataya mo. And God will open your heart at this time na nananalangin ka. Amen. So mahalaga na ang bawat Kristiyano ay marunong manalangin. Amen. Nararanasan mo ang kapighatian sa buhay mo. Sino ang sagot dyan? Ang Panginoong Jesus. Manalangin ka. Manalangin ka. Nararanasan mo ang kalungkutan sa buhay mo. Manalangin ka. Napakahalaga ng pananalangin dahil ang Diyos ang mararanasan mo sa mga sandali na ito. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Naunawaan niyo po ng bawat isa. At sabi nga dito, the more time we spend with the presence of the Holy Spirit,
the greater the manifestation of power in our life. Amen. So mas mahabang oras sa piling ng presensya ng banal na Espiritu, mas mararanasan mo ang empowerment. Amen. Mararanasan mo ang kalakasan niya. Mararanasan mo ang katatagan ng paggamit ng Diyos sa buhay mo, sa paglilingkod mo, sa kapwa mo, and dito sa church na ito. Amen. So mahalaga na magkaroon tayo ng maraming panahon sa banal na Espiritu. Amen. And number 2, how does impartation take place? Number 2 na tayo, spiritual teaching. Basahin po natin sa Matthew 28:19 to 20. Alam nyo na to. The Great Commission. Basahin nga po natin. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Amen. So while we are in a discipleship, and while we are teaching, we are imparting something to the one who are we talking. Amen? Na habang tayo ay nagkakaroon ng discipleship sa ating mga kapatid, naroon na nag-i-impart ka ng teaching. Naroon nag-i-impart ka ng knowledge. Amen? So impartation is taking place in here, in a discipleship, in your teaching. Amen? In the spiritual teaching. Amen? Impartation is taking place. So, wag niyong kakaligtaan at wag niyong lilibanan yung mga special teaching dito sa atin, mamaya ELTA. May impartation na nangyayari dyan sa ELTA. Sa mga discipleship natin, may impartation na nangyayari dyan. Amen? And sa mga prayers natin, may mga impartation na nangyayari dyan. So, wag nating lilibanan ito. Mahalaga ang mga teachings na yan upang mahusto ang paggamit ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Wag po nating kakalimutan ang mga yan. And number 3, basahin po natin, laying of hands. Ito yung malimit yung nakikita when we are ministering. Amen? This is the foundational doctrine of the church. Even before pa. Foundational doctrine nito, kahit nung mga panahon na ni Jesus Christ, nung mga panahon pa ng Old Testament, the laying of hands. Nung mga panahon ni Jesus, kanina ni Ananias, the laying of hands kay Saul. This is a foundational doctrine. At dito sa ating church, ginagawa po natin ito. Amen? The laying of hands of the anointed person, God opens your spiritual gifts. Amen? Ang bawat isa na mananampalataya ng Diyos ay meron na po kayong Holy Spirit. Nandoon na. Kaya lang, minsan, hindi pa ito na-open. Hindi pa ito na-open at hindi nyo pa alam gamitin. But, because of the laying of hands, nandoon na na-activate ito. Amen. Naroon na ma-open ito. And kahit sa aking buhay, nararanasan ko po ito. You know me, kilala niyo po ako ever since. Alam niyo, simple lang ako nakaupo dyan. Ha? You know me. But because of the Holy Spirit, all of us will give the power para sa buhay ng bawat isa na tayo ay gamitin ng Diyos. Amen. Hindi ikaw ay
tatay dyan na nandyan, o nanay ka lang na tagaluto dyan, o ikaw ay anak na nandyan lang sa bandarian, bawat isa sa inyo ay naroroon ang banal na Espiritu. Nais ng Diyos na gamitin ang bawat isa sa kanyang kapurihan. Amen. Kaya tandaan niyo po yan. Nais ng Diyos na ang banal na Espiritu ay mag-activate sa buhay mo. Amen. Tulungan niyo po ang inyong mga sarili. Mas lalo mong ilapit ang sarili mo sa Diyos. Mas lalo kang manalangin sa Diyos, mas lalo kang sumampalataya sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Basahin nga po natin sa 2 Timothy 1:6-7. Basahin nga po natin. For this reason, I remind you to fan into aid the gift of God, which is in you through the laying of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, But gives us power, love, and self-discipline. I remind you to fan into flame yan. Flame. Nag-cover yung F. Flame. Pag-apuyin mo ang gift na ito sa iyo ng Diyos na nasa sa iyo through the laying of my hands. Si Paul, nung nilayas ka, sinasabi niya kay Timothy, nung nilayas, pag-apuyin mo yung gift ni God na natanggap mo nung nilay hands kita. Amen. At yun din ang sinasabi sa inyo ng Diyos ngayon. Pag-apuyin mo ang spiritual gifts na natanggap mo sa Panginoong Diyos. Amen. Pag-apuyin mo. At ang sabi dito, for the Spirit of God gave us not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So, yung Spirit na natanggap mo sa Diyos ay hindi yun magbibigay sa iyo na panghihina o panlalata or wala ka nang nandoon na parang wala ka nang magawa. Hindi po ganun. The Holy Spirit will empower you. Amen? Gives us power, love, and self-discipline. Nandoon na madidisiplina ang sarili mo. Amen. Nandoon ang conviction ng Holy Spirit. Hoy, wag mong gawin yan. Nagkalat ka dyan. Itapon mo sa basurahan. It's as simple as that. Sometimes tayong mga adults nakakalimutan yan eh. As simple as throw your garbage in the garbage can. Throw your trash in the garbage can. Minsan nakakalimutan yan. But, as simple as that, the Holy Spirit is working. Sinasabi sa iyo, ilagay mo sa tamang lalagyan. Amen? Amen. Ang sinabi sa iyo kanina, bumangon ka na at mag-church ka na. Amen? Sumunod ka. Yes, praise God. Dahil nandito ka ng maaga. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin. Yes! Alam nyo kung ano ang nagagawa ng laying of hands. Amen? And number, ano na tayo? 4. Proximity. Amen? In discipleship, does not require face-to-face. Pwede yang online sa discipleship, right? Pwede yang online. But, in impartation, it must be face-to-face. Proximity. Face-to-face interaction. Kailangan kasi may personal coaching and mentoring. Yan ang sinasabi sa proximity. Kailangan naroroon na kayong dalawa na mentor mo face-to-face na nagkakaroon ng interaction sa isa't isa. Amen? Close personal coaching and mentoring. Yan ang sinasabi doon. So, mahalaga na ang impartation ay naroon na magkasama kayo.
between a teacher and a student, a pastor and a member na nandoon na close interaction. Ito yung sinasabi sa proximity. Amen? Kailangan face-to-face kayo. Impartation needs face-to-face. Kasi direct ang pagkilos ng Holy Spirit sa recipient, sa receiver. Direct. Hindi pwedeng online. Hindi pwedeng online. Naunawaan niyo po, direct ang impartation. Amen. So, basahin nga natin sa Acts 4:13. Pakibasa nga po. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. Amen. So, ang sabi nga, nakita ng mga tao na yung pagsasalita ni Peter and John, they saw boldness. There is power. There is power. And ang alam nila ay silang dalawa ay hindi nakapag-aral. Mga karaniwang tao lang. And nagulat sila. And then naalala nila na itong dalawa na disipulo ay laging kasama ng Panginoong Jesus. Amen. So, kung ikaw ay laging kasama with the one that is anointed, nagiging kagaya ka. Nai-impartan ka kasi ng wisdom from the anointed person. Amen. So, Proverbs 27:17. Basahin ko. Iron sharpens iron, and one man sharpens another. Ang sabi dito, if you are surrounded with godly people or the anointed people, nagkakaroon ng interaction. Amen. Nagkakaroon kayo ng sharing of ideas, sharing of knowledge, sharing of wisdom. Kung palagi kayong magkausap, there is something imparted to you. Na nai-impartan ka. Tingnan mo ha, kung palagi kang kasama ng mga sugarol. Di ba? Kung palagi kang kasama ng mga manginginom. Hindi ba? Nagiging ganun ka rin. Tama rin yung kasabihan. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Di ba? So, ingatan po natin ang ating mga sinasamahan. Ang bakal, kapag patuloy na nagkakaliskis, tumatalas yan. Amen? So, habang ikaw ay naroroon na palaging nagkakaroon ng interaction sa mga godly people, you will grow spiritually. Amen. You will grow spiritually. Kaya ingatan mo kung sino mga sinasamahan mo. Amen? Ingatan mo kung sino yung pinupuntahan mo. Kung saan ka pumupunta. Dahil ang mga tao na maka-Diyos at ang mga tao na may pananampalatayang tunay sa Panginoong Yesus, hindi kanyan ilalagay sa kapahabakan. Amen? Amen. Sinabi kong tunay, ha? There is distinction. Tunay na mananampalataya ng Panginoong Yesus. Amen. You have your spirit of discernment. Malalaman nyo kung totoo ang taong kausap nyo. Amen. And God and the Spirit of God will guide you through this. Amen. So, huwag ka lang mawawala doon sa kalinga ng Diyos. Huwag kang mawawala sa Espiritu ng Diyos. Amen? Tandaan niyo po, ang pagpili ng tunay na sinasamahan, dapat naroroon na alam mo na mag-grow ka. Kung sila ay banal, pakabanalin ka. Amen? Nandoon na yung sasamahan mo ay naroroon na mabe-bless ka sa buhay nila. Amen.
Amen. Tandaan niyo po yan. Ang pinag-aaralan po natin ay ang buhay at pananampalataya sa Panginoong Jesus. At kung paano na ang kanyang mga salita, na kung paano ang kanyang mga salita ay hinuhubog ang bawat isa sa atin. Amen? Naroon na tayo ay tinuturuan ng Diyos na makasunod sa Kanya ayon sa Kanyang panuntunan. Dahil ang Diyos, sabi nga sa Kanyang mga salita, masikip or maliit lang ang pintuan patungo sa kalangitan. Amen? So, hindi ka pwede na mayroon kang dala-dala na iba. Kasi baka hindi ka magkasya. Hindi physical na dala-dala. It's in our hearts. It's in our hearts. Bawasan or alisin mo ang anumang makapagbibigat sa buhay mo. Kasi baka hindi magkasya sa pintuan na papasukan sa kalangitan. Amen? We must have a pure heart, a clean heart sa pagharap natin sa Diyos, sa ating Ama. Amen? So, huwag natin kakalimutan yan. Kung mayroon pang dala-dala sa puso mo, nais ng Diyos na maranasan mo ang kapangyarihan niya. So, hindi niya magagawa ang nais sa'yo ng Diyos kung meron ka pang nire-reserve sa puso mo, kung meron pang kasalanan dyan, kung meron pang karumihan. Alalahanin po natin, ang ating Diyos ay banal. Kaya't nararapat lamang na tayo'y magpakabanal. Amen. Tulungan natin ang ating mga sarili. Huwag nating hayaan na tayo ay magupo sa kapighatian ng buhay. Dahil lahat ay may solusyon. Lahat ay may solusyon. Tanggapin mo lamang ang Panginoong Jesus. Grab the opportunity and this chance na naroroon na nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Punong-puno tayo ng salita ng Diyos. Sa bawat linggo, nakikita ko yung kabigatan at yung kalaliman ng salita ng Diyos na ipinupukol sa atin bawat linggo. Pero isa lang ang nais ng Diyos. Ang pagpapakumbaba at pagsunod. Pagsunod sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? At sabi nga dito, the goals of impartation. Merong goals yan. So bakit nga ba kailangan na impartation? Kanina, binasa natin ito sa Romans 1:11 and 12. For I long to see you that I may impart to you some spiritual gift. This is the number 1. The goals of impartation, spiritual gift. Amen? Bakit? To strengthen you. Amen. That we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine, para mag-impart ang Diyos sa spiritual gift sa iyo para palakasin ka at ma-encourage ka. That's the goal of impartation. Hallelujah. Spiritual gifts. Basahin natin sa 1 Timothy 4:14. Yes. Do not neglect the spiritual gift you receive through the prophecies spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. Amen. Amen. Do not neglect the spiritual gift you receive. Huwag mo raw kalimutan, kaligtaan ang mga binigay sa iyo na spiritual gift through the prophecies spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. Kaya huwag tayong magko-complain sa ating accountable partner, ano? Dahil ang elders of the church will lay their hands on you and will impart a spiritual gifts for you. Amen?
So, mahalaga po, God has given us a spiritual gifts to work in the ministry. Tandaan niyo po, to work in the ministry, to serve others, and to serve the church. Hindi mo po ito gagamitin sa sarili mo lang kapakanan. Amen? Hindi mo gagamitin sa sarili mo lang, yes, you know, I have the Spirit. Yung mga ganon. Hindi po ganoon ang sinasabi ng Diyos. Amen? The spiritual gifts is to serve others and to serve your church. Amen? Ganon lang po kasimple. Amen? So nurture the gifts that you have. Palakasin mo to, patatagin mo ito, palawakin mo ito. Make them grow. Make them grow. And not settle for this one only. Amen? Not settle sa kung ano lang. Yung na-receive mo, yun lang. Mas marami pa. God will empower you more as you serve the church and as you serve other people. Amen? So, wag natin kakalimutan, impartation, mahalaga po ito sa buhay ng bawat isa. Amen. And strengthen, balik po tayo sa kabila, sa Roma, strengthen the body of Christ. Amen? Naroroon na palalakasin ang bawat isa sa inyo. Amen po? And the last one, encouragement. Encouragement through impartation, the faith of the new leaders, yung mga bagong leaders. Through impartation, nagkikreate ng mga bagong leaders yan. Nabibuild yung mga bagong leaders yan. And kapag nakikita mo yung growth and faith ng mga bagong leaders, di ba, ikaw na leader na nag-handle sa kanila, nagkakaroon ka na encouragement. Amen? Hindi ba? Yung mga protege mo, yung mga disciple mo, yung mga tinuturuan mo ng mga bagong leader, pag nakita mo na nag-grow sila in spirit and in faith, ikaw na leader, na i-encourage ka. Amen? Mahalaga yun sa church. Mahalaga yun. Dahil ang puso ng mga leader, nare-realize nila na tama ang kanilang nilalakaran. Dahil sa mga leaders na nag-grow ang pananampalataya. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. So, naunawaan po natin ang impartation. Mahalaga po ito para sa pagsisimula to establish the faith of a believer. Mahalaga po ito na as the believer walks in faith, God will use that believer according to His purpose. So mahalaga, the new believers, mahalaga na nai-impartan ka ng Holy Spirit. Mahalaga na naroroon, na nararanasan mo ang Diyos. And after us leaders here, and after the elders here, kailangan meron pang ma-produce or ma-create ng mga bagong leaders dito sa church na ito. Amen. And that is through impartation. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Ang bawat isa sa atin ay nais ng Diyos na hindi ka manatili sa ganyan lang na sitwasyon ng pananampalataya na meron ka ngayon. Nais ng Diyos na mag-grow ka, nais ng Diyos na palawakin mo ang kaalaman mo sa Panginoong Hesus. Nais ng Diyos na mas mapalalim pa ang pananampalataya mo sa Kanya. Kaya't mahalaga na ma-impartan ka ng banal na Espiritu. Amen po ba? Naunawaan niyo po ang bawat salita na ipinahayag po ngayong umaga na ito. Amen? So impartation will empower us.
Strengthen, spiritual gift to strengthen and to encourage. Amen? So, nais ng Diyos ang bawat isa to build up their faith. Amen? Nais ng Diyos na magamit ang bawat isa sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Tulungan natin ang ating mga sarili. Dahil ang bawat paglilingkod sa Diyos ay may pagpapalang lubos na inakalaan sa buhay ng bawat isa. Amen. Panghawakan po natin ito. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Maging matatag tayo sa pananampalataya sa Kanya dahil ang Diyos ay buhay. Alam niya ang iyong buhay. Alam niya ang kailangan mo. Alam niya ang kagalingan na nais mo. Alam niya na nais mo na magkaroon ng buhay na kasaya-saya dito sa lupa. Amen.